Paano gumagana ang microwave? Maglalagay ka lang ng pagkain, pipindot ng button at pipihitin ng dial. Iilaw ang loob, saka iikot ang glass plate. Tapos ilang segundo lang, mainit na agad ang pagkain. Pwede rin ito mag-defrost ng karne, magpainit ng kape, at sa ibang modern models, kaya pa nitong mag-steam, mag-grill, at kahit mag-air fry. Pero may isang bagay na ginagawa ang microwave na baka hindi mo alam. Kala ng iba, parang oven lang ang microwave na umiinit muna ang loob. Pero ang totoo, hindi hangin ang pinapainit nito, ang pagkain mismo. Kaya kung iisipin mong mabuti, bakit umiinit ang pagkain pero hindi agad umiinit ang plato o ang lalagyan? At ang isa sa pinakamahalaga mong malaman, bakit bawal maglagay ng metal sa loob ng microwave? Ang microwave ay hindi planadong imbensyon. Nagsimula lang ito sa isang kakaibang aksidente. Bago naging pangkaraniwang gamit sa kusina, ang teknolohiyang nasa loob ng microwave ay ginawa talaga para sa isang mas seryosong trabaho. Noong 1940, nakagawa ang mga physicists na sina John Randall at Harry Booth sa University of Birmingham sa England ng isang device na tinatawag na cavity magnetron, isang metal vacuum tube na gumagawa ng microwaves. Una itong ginamit sa radar noong World War II. Nagpapadala ito ng microwaves na tumatalbog sa mga eroplano at barko, saka chine-check ang bumabalik na signal para matukoy ang lokasyon nito. Isang araw noong 1945, habang nagtatrabaho ang American engineer na si Percy Spencer sa isang kumpanyang gumagawa ng radar systems, sinusubukan niya ang isang cavity magnetron. May chocolate bar siya sa bulsa. Pagtingin niya, tunaw na ito. Nagtaka siya kung ano ang nangyari. Kaya sinubukan niyang ilapit ang iba't ibang pagkain sa magnetron. Una, popcorn. Bigla itong pumutok. Sunod naman, itlog. Pumutok din ito. Doon niya naisip, paano kung ilagay ang microwave sa isang metal na kahon para ligtas na magpainit ng pagkain? Yun ang naging simula ng microwave oven. Noong 1945 din, nag-file siya ng unang patent at noong 1946, inilabas ang unang commercial microwave na tinawag na Radarange. Ibang-iba ang pinakaunang microwave kumpara sa mga ginagamit ngayon. Isa itong napakalaking metal na cabinet na halos kasinlaki ng refrigerator. Halos 6 feet ang taas, tumitimbang ng mahigit 340 kilo, gumagamit ng humigit kumulang 3,000 watts, at nagkakahalaga noon ng halos $5,000. Dahil sobrang laki at sobrang mahal, hindi ito para sa ordinaryong bahay. Kaya unang ginamit ito sa mga restaurant, barko at malalaking kusina. Noong 1967, saka inilabas ang unang countertop microwave. May salaming pinto at may mga dial pa rin ito. Pero mas compact na ang disenyo ngayon. Kahawig na ito ng isang maliit na TV at kasya na sa kitchen counter ng bahay. Pagsapit ng 1970s, naging mas mura at mas madaling gawin ang mga piyesa ng microwave. Dahil dito, bumaba ang presyo nito at mabilis na sumikat sa mga kabahayan. Pero, paano ba talaga gumagana ang microwave? Kung titingnan, mukhang simple lang naman. Pero sa loob ng microwave, may nangyayaring halos hindi mo nakikita. Kapag pinindot ang start, hindi apoy ang ginagawa nito. Hindi rin heating coil gaya ng electric stove at hindi rin ito pinapainit ang hangin sa loob gaya ng regular oven. Kundi, sa loob ng microwave, ang magnetron ang gumagawa ng microwaves, isang uri ng electromagnetic waves, katulad ng radio waves at visible light, pero may ibang wavelength at properties. Paglabas ng mga microwave, mabilis silang kumakalat at paulit-ulit na tumatalbog sa metal na dingding sa loob ng oven hanggang maabot ang pagkain mula sa iba't ibang direksyon. Ngayon, paano naman umiinit ang pagkain? Ang totoo, hindi direktang pinapainit ng microwave ang pagkain. Karamihan sa mga pagkain ay may tubig sa loob tulad ng karne, gulay, kanin at pati tinapay. Kapag tinamaan ng microwave sa mga water molecules o H2O molecules, paulit-ulit silang nagbabago ng direksyon. Ang bawat water molecule ay isang electric dipole. Ibig sabihin, may bahagyang positive sa isang dulo at bahagyang negative sa kabila. Dahil dito, madali silang naaapektuhan ng electric field ng microwaves. Hindi parang dumadaloy na kuryente ang electric field sa pagkain. Isa itong hindi nakikitang puwersa na napakabilis magpalit ng direksyon. Sa kada palit nito, paulit-ulit ding nagbabago ng direksyon ng mga water molecules. Dahil bilyon-bilyon ng mga water molecules sa loob ng pagkain, sabay-sabay silang kumikilos ng napakabilis. Habang gumagalaw sila, madalas silang nagbabanggaan at ipinapasa ang kanilang energy sa iba pang molecules. Dahil dito, tumataas ang thermal energy ng pagkain at unti-unti itong umiinit. Ang prosesong ito ang tinatawag na dielectric heating. Kaya madalas, nauunang umiinit ang pagkain kaysa sa lalagyan dahil ang mga water molecules sa pagkain ang pangunahing sumisipsip ng microwave energy. Ang karamihan sa mga lalagyan ay umiinit lang kapag nailipat na rito ang init mula sa pagkain.
Minsan, mapapansin mo rin na may bahagi ng pagkain na sobrang init na habang may parte namang malamig pa rin. Hindi kasi pantay ang pagkalat ng microwave sa loob ng oven. At isa pa, naapektuhan din ito ng hugis at kapal ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit may umiikot na glass plate o turntable sa maraming microwave. Habang umiikot ang pagkain, mas pantay itong naaabot ng microwaves. Kaya mas pantay din kadalasan ang pag-init ng bawat parte ng pagkain. May iba't ibang power level din ang karamihan sa mga microwave. Kinokontrol nito ang average na microwave energy na natatanggap ng pagkain. Kaya pwedeng mas dahan-dahan o mas mabilis ang pag-init depende sa pinili mong setting. Kung nagtataka ka, paano naman kung sobrang tuyo ang pagkain, gaya ng crackers? Paano ito iinit sa loob ng microwave? Kahit mukhang tuyo ang crackers, may kaunting tubig pa rin itong natitira. Nakaka-absorb din ng kaunting microwave energy ang ilang sugars at fats. Pero dahil mas kaunti ang energy na nasisipsip ng ganitong pagkain, mas mabagal din itong umiinit. Pero yan ang mga dahilan kung bakit gumagana ang microwave oven. Galing, di ba? Sinong mag-aakala na microwaves at water molecules ang nagpapainit sa pagkain? Ngayon, naranasan mo na bang aksidenteng maisama ang tinidor habang pinapainit ang pagkain? Tapos bigla na lang may kumislap at parang may pumutok? Nako, delikado yan. Pero bakit nangyayari yon? Kung metal din naman ang loob ng microwave. Ganito kasi yon. May dahilan kung bakit metal ang dingding ng microwave. Ito ang tumutulong para manatili at tumalbog ang mga microwave sa loob ng oven habang pinapainit ang pagkain. Pero kapag naglagay ka ng manipis, matulis o gusot na metal tulad ng tinidor o gusot na aluminum foil, iba ang nangyayari. Sa matulis na bahagi ng metal, naiipon ng electrical charges. Kapag naging masyadong malakas ang electric field sa mga bahaging iyon, maaari itong makagawa ng electric sparks. Ang mga kislap na ito ay maaaring makasira sa microwave at sa ilang pagkakataon, maaari pang maging dahilan ng sunog. Hindi lahat ng metal ay automatic ng delikado. May ilang metal na design para sa microwave. Pero kung hindi naman klaro na microwave safe ang isang bagay, mas mainam nang huwag mo nang subukang ipasok at lalong-lalo na ang painitin pa ito sa loob. Isa pang bagay na huwag mong subukang ilagay sa microwave, hindi man ito kasing delikado ng metal, siguradong makalat kapag pumutok. Ang itlog. Habang umiinit ang tubig sa loob ng itlog, ang ilan dito ay nagiging singaw. Pero dahil hirap makalabas ang singaw, unti-unting tumataas ang pressure sa loob. Kapag hindi na ito kinaya, bigla na lang puputok ang itlog. Ganito rin ang maaaring mangyari sa chestnuts, sausage na walang hiwa, at iba pang pagkaing may matigas na balat o balot na pumipigil sa paglabas ng singaw. At akala mo ba, kapag hindi kumukulo ang tubig, hindi pa ito mainit? Mag-ingat ka. May mga pagkakataon na maaaring maging superheated ang tubig sa microwave. Ibig sabihin, mas mainit na ito kaysa sa karaniwang boiling point, pero halos wala ka pa ring makikitang malalaking bula. Nangyayari ito dahil maaaring painitin ng microwave ang tubig lampas sa normal nitong boiling point kahit hindi pa ito nakikitang kumukulo. Kaya kahit mukhang kalmado lang ang tubig at wala kang makitang malalaking bula, ang totoo, sobrang init na pala nito. Kapag bigla mo itong ginalaw, hinalo o nilagyan ng kutsara, maaaring bigla itong kumulo at tumalsik na pwede mong ikapasok. Kaya iwasang painitin ang tubig ng sobra at mag-ingat kapag hahawak o hahalo ng ininit na tubig o sabaw mula sa microwave. Sa unang tingin, parang simpleng appliance lang ang microwave na nagpapainit ng pagkain. Pero ang nakakabilib, hindi apoy o basta init ang nagpapainit sa pagkain, kundi ang mga microwaves na gumagawa ng isang hindi nakikitang electric field na nagpapagalaw sa bilyon-bilyong water molecules hanggang unti-unting uminit ang buong pagkain. Galing, di ba? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.